emotionally, yung mga tao na trusted ni mo ba nagkaroon ng investigan sa Quadcom, sabi yung feelings ni mo. Walang miyari niyan. Pero emotionally ba? Wala ka nang kasakitan? Wala. Sanay man ako dyan sa ano. Dumaan rin ako sa Congress. Dumaan ako pagka-prosecutor. Pati yung mga yan, dumaan sa akin nung fiscal pa ako. Anong advice mo sa mga namin? Yeah. Ako, pagkayang police, military, mali o tama sila, pag maghingi sila ng tulong, tutulungan ko. I am talking as a lawyer. Kasi malapit ako sa military pati police. And I still believe until now that without yung binigay na suporta ng military pati police dito sa akin sa Davao, I could not have succeeded in transforming Davao to what it is now. A beautiful city. Dito patayan doon, patayan doon, patayan dito. Ngayon, nung na-mayor ako, nag-usap kami lahat. Bakit man tayo ang mamatay? Di patayin mo sila lahat. Gobyerno ako eh. So yung mga NPA, they don't have no business asking me bakit ganun ang ano ko. Nasa gobyerno ako. Yung mga gangster dyan, mga sindikato na massacre, ay putang ina, gobyerno ako. At kung tatakbo ako ng mayor, same. At this early, sabihin ko na, lumayo na kayo ngayon na. Kung may mga droga ka, maghanap ka na ng ibang lugar, kalaki naman ng Pilipinas, mamili ka, Cebu, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao kasi kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Yun ang sinabi ko noong mayor ako. Hindi sila naniniwala. Ay sabi, extrajudicial killing. Putang ina, wag na natin pag-usapan yung sinabi ko sa inyo, wag gawin dito. Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang Davao na mag-bloom sa sarili niya. Na walang problema ang tao dito. Hindi ko kay laking Davao ako eh. Dumating ako dito, nakakarang ba? So do not fuck with me. This is my city and I want it a peaceful city. At hindi naman ako nakikialam sa tao dito. I just want a peaceful city. Kaya kung mamayor ako, umalis na kayo kaagad. Kasi pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kayong dapat yung human rights, i-contact na nila yung kung sino itong mga ulol na to. Kasi mamamatay talaga yan. Ayaw ko masira ang mga anak natin. Ayaw ko masira yung syudad ko. Ayaw ko na putang inang droga. Punta ka dito, magdegosyo ka. Kung wala, maghanap tayo. Hanapan kita ng paraan paano ako makatulong. Gobyerno to. Dapat ang gobyerno tarong. Kung magpasok ka dito, mag-hold up ka, magpabili ka ng droga, naghanap pala ng kamatayan, putang ina. Dito sa Davao, maghanap buhay tayo, mag-asawa tayo, magtayo tayo ng pamilya, may mga anak tayo, maghanap buhay tayo para makapag-aral na ang ating mga anak. In the hope na pag natanda na tayo, mamatay tayo, yung second generation ng Davaoenyo ang mag-take over.
kung hayaan ko ang Davao na puro lango ang mag-take over sa that will never happen. Nakikinig yung human rights, utang ina, makinig kayong mabuti. Just one word. Do not fuck it here. Basta ako mayor, hindi naman ako istrikto. Nakakamali yung tayo, traffic. Wala yan. Pero yung mga droga, mag-hold up ka, mag-kidnap ka, do not expect na pag mag-enkwentro tayo, bubuhayin kita. Nag-warning na ako sa inyo. Kayong mga hold-upper, tapos i-rape ninyo yung mga biktima ninyo, patpatayin ninyo, kunin ninyo yung pera, do not expect na kung ako ang mamayor, mag-enkwentro tayo, bubuhayin ko kayo. Talagang papatayin ko kayo. Dapat makinig ang human rights dyan. Kaya dapat yung human rights magkampanya. Magkampanya sila todo. Huwag kayong bumoto kay Duterte. May paglalagyan. Kami nga, bitaw ka Mayor. So, Mayor, how do you rate your success sa anti-Trump campaign? Wala ako. I cannot. It's for history to judge me. I will not. Hindi ako magsabi na nawala yung droga sa padawon ko. I cannot pass judgment upon myself. Basta itong Davao will remain peaceful. Davao will remain ideal for our children to grow. Kasi pag wala na tayo, gusto ko ang Davao, ang papalit sa atin, yung matitino na tao. Ayaw ko yung durugista na maging konsehal, maging mayor. Masisira ang bayan ko. Kaya, ngayon pa lang, papatayin ko na kayo. Klaro yan. Hindi ba klaro? O, di sabihin mo sa human rights. Sisirain mo ang buhay ng tao. Sisirain mo yung pamilya. You destroy the future and you create chaos in the city. Sino ba namang gago na putang inang mayor na papayag niyan? Ang papayag yan yung mga ulol na mayor na talawan, na mga ugok, na gusto lang titulo mayor, wala namang ginagawa sa syudad niya. Hindi ako ganun. Ayaw ko ng titulo. Inyo na yung titulo. Basta ako, huwag kayong do not fuck it here. Go somewhere else. So if you will be the mayor, Isali kita. ay, Vice, ang mga drug rehabilitation mayor, dili na kinanglan. Ang drug rehab. Kaya mga rehabilitation Yung maabot, alang-alang patayin mo. Pero dapat, wag nang magdagdagan. Wag na sila magdagdag ng biktima. Ngayon, presidente ako, medyo nagminus-minus man, pero hindi ko talaga kontrolado ang Pilipinas. Malaki. At saka may kanya-kanyang kingpin. May mga kingdom, may mga politiko. Hindi kagaya dito, kung mayor ka, tawagan mo lang pulis. Putang ina, trabahuin ninyo yan. Kasi ayaw kong Mayor comment. Kay Mayor Mabilog sa Iloilo is now in the country. Bumalik na at siguro tatagpo. What can you say about it? it's no longer wala na akong power maghabol sa kanya. Nung presidente ako, Patay na na.
Hindi ko man siya naabutan. Ngayon bumalik siya na hindi na ako presidente. Hindi rin ako makialam. Kasi wala na akong power. At bakit pa yung problema na ng presidente yan. Ako tapos na akong dumaan whether I was really successful in my anti-drug campaign or maybe to put it more kung may diferensya ba sa panahon ko. Was there less bumaba ba ang drug-related crimes pati yung drug itself? Pero kung ma-mayor ako, sabihin ko yung ngayon nagdadruga, umalis kayo. Kasi pag mayor, papatayin ko talaga. Cross my heart.